Amen. Praise God. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para maging magandang sisidlan ng kanyang banal na salita ngayong araw na ito. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa series break natin, but next week po tayo po ay may napakagandang series natin. Ang title po nito is Unlikely Heroes. So dito po mga kapatid, kumbaga dito masusurprise ka kung ano ang pwedeng maging ikaw na kung saan parang hindi mo naman talaga naiisip na pwede ka palang maging ganun, pwede palang gawin sa iyo ng Panginoon yon. Kaya nga po, continue to pray for this at naniniwala po ako na may panibago na naman na ituturo sa atin ng Panginoon. Higit sa lahat, may mga panibago na naman na makaka-encounter tayo na kung saan salita ng Panginoon na babago sa ating buhay, nakakatagpuin yung specific dating pangangailangan o ating pinagdadaanan. But tapusin muna natin itong buwan na ito na napaka-importanting topic, napaka-importanting usapin pagdating sa ating pananampalataya. Wala pong iba kundi pananampalataya rin. Someone said that unless you are not defeated in your mind, victory is possible. Indeed, you are the product of what you believe. Hanggat hindi ka pa talunan sa iyong isipan, posible pa rin ang tagumpay. Kasi maraming mga tao, isipan pa lang, talunan na. Paano mo pa maipapanalo yung susunod na laban? Uy, napaka-importante po nung word na yon, susunod na laban. Bakit susunod? Hindi, kasi nga, laban na yung sa isipan mo eh. Yung isip ng tao, yun ang isa sa pinakamatinding battleground. Wala po sa kung anumang lugar ngayon. Dahil dito nagsisimula yung laban. Kaya nga yung sa physical na laban, susunod na lang yun na laban. Kaya nga importante na ipapanalo muna natin ito sa ating isipan para nang sa gayon, mas maging posible yung pagkapanalo mo sa susunod. Kung isip pa lang hindi mo na kaya, paano mo siya gagawin? Nakuha po natin siya, unless you are not defeated in your mind, victory is possible. You are the product of what you believe. So ngayong araw na ito yung pag-uusapan natin at ano ba ang tinuturo ng Biblia, specifically ng ating Panginoong Kristo. Paano natin to ine-exercise, itong pananampalatayang ito, itong belief na ito. At dito po makikita natin at matututuhan natin kung paano ko ba ito ine-exercise sa aking buhay. Paano ba ako mag-ooperate pagdating sa pananampalataya. Kaya nga napaka-importante po ng malaman natin kung paano ako mag-ooperate dito. Pero bago mo matutuhan kung paano ka mag-ooperate ng tama, kinakailangan makomprehend mo muna ito ng maayos. Because yung operation natin, ang magdidetermine nito ay yung comprehension natin. Kinakailangan na iintindihan muna natin ng isang bagay bago ito tayo makapag-operate ng maayos. Comprehension before operation. Kasi kahit na napakaganda ng gadget mo, kapag hindi mo nga siya naiintindihan, hindi mo rin naman siya magagamit ng maayos. Hindi mo siya mamamaximize. Meron po akong cellphone noong nakaraan at naipasa ko na sa aking asawa. Biruin mo, ang tagal-tagal na sa akin noon. Ang dami ko pa palang hindi alam doon. Ang dami pa lang magagandang features noon nung cellphone na yon. Kaya lang, biruin mo, 2 taon kong ginamit yon. Kaya lang, hindi ko nga alam. Hindi ko siya na-comprehend. Ito, kaya hindi mo siya ma-ooperate, hindi mo siya mamamaximize ng maigi. Ganito dito, alam nyo ba, napakamakapangyarihan ng pananampalataya. Hindi ito basta-basta na ituturo ng Panginoon nang wala lang. Itong pananampalatayang ito, dito lilitaw ang mga answered prayers natin. Dito lilitaw ang mga himala na pwede nating maranasan. Dito, ito ang magpapatibay lalo sa atin. So I want you to open your Bible with me in Mark chapter 11, verses 22 through 24. Mark chapter 11, verses 22 through 24. Verse 22, sabi ni Jesus Christ, have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. 24,
Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So yung background po nito, kung bakit ito sinabi ng Panginoon, makikita natin in verses 20 hanggang 21. Mapapansin natin doon, in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. So dito namangha sila sa ginawa ni Jesus. Namangha sila, bakit natuyo? Kasi di ba nagugutom si Jesus Christ. Mamaya dyan, of course, sinabi naman, hindi naman nasa season yung fig tree. But yung fig tree kasi, may katangian siya na kahit wala sa season, may bunga siya kahit paano. So dito, nagugutom si Jesus Christ, so nag-e-expect siya ng bunga. Kaya lang wala siya nakitang bunga. Sinabi niya ngayon, sinumpa niya ngayon yung punong yon. Simula sa araw na ito, hindi ka na pakikinabangan. Total, wala ka naman pakinabang. Natuyo siya. Mamaya dyan, nakita nila yon, yung fig tree yon, naalala ni Pedro. Naalala niya, sinabi niya, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. So nang mangha sila sa ginawa ni Jesus, at ito maganda, ginamit naman ito ni Lord na opportunity to teach them about the power of faith. Ginamit ni Lord yung pangyayaring ito para turuan sila kung gaano ba talaga makapangyarihan ang pananampalataya at paano sila mag-ooperate pagdating sa pananampalataya. Kaya nga sinabi dun sa unang statement niya, ito naman maganda sa verse 22, have faith in God. Master, sabi nga doon, Rabbi, the fig tree you cursed has withered. Grabe. Paano nangyari yon? Unang statement ni Lord, have faith in God. Have faith in God. So napaka-importante, pagdating sa pananampalataya, na pundasyon muna, yung pananampalataya, lahat naman tayo may kanya-kanyang pananampalataya. Pwede ka manampalataya dito sa taong ito. Pwede ka manampalataya dyan sa nilikhang yan. Pwede ka manampalataya sa araw. Pwede ka manampalataya sa buwan. Pwede ka manampalataya sa kapwa mo tao. Pero ang pinakamakapangyarihan na pundasyon ng faith natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kasi guguho lahat ng bagay. Anything na nakikita mo na naglalaho, wag mong isandal doon ang pananampalataya mo. Maniwala ka. Lahat na nakikita mong nilikha, lahat na nakikita mong naglalaho, pag dyan mo sinandal yung pananampalataya mo, yung buhay mo kasama kanya maglalaho. Kaya nga sinabi dito, have faith in God. Jesus answered. So yun yung pinaka-pundasyon ng pananampalataya natin. Kaya nga yung pananampalataya natin ay may supernatural na foundation. Why? Kasi ang foundation nito, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth. Ito na. So nilagyan muna ni Lord ng pundasyon, yung faith. Sa verse 22, then bigla siyang nagbanggit ng katotohanan patungkol sa pananampalataya in verse 23. I tell you the truth. Now, what is the truth behind the power of faith? So naniniwala ko, kaya mo mapapakinggan ito, tuturuan ka ng Panginoon, makukomprehend natin to, comprehension, para nang sa gayon, mas magiging effective yung ating operation. So join me in our message today entitled, Faith It Till You Make It. Faith It till you make it. So, paano natin ipapractice itong faith it till you make it? Naiintindihan ko naman yung ibig sabihin na fake it till you make it. Subukan mo muna. Kaya lang may negative connotation siya na parang pang-deceive, parang negative siya. Ba't mo i-fake ang isang bagay? Pwede mo naman i-faith. Pwede ka naman magkaroon ng pananampalataya. Nakuha po natin siya. So, faith it till you make it. Ang pananampalataya ay ini-exercise. Hindi siya isang ideya lamang na kung saan hahayaan na lang natin. Ito ay pinapractice. Kaya nga, laging hinahanap sa kanila, where is your faith? Where is your faith? So what is the truth behind the power of faith? Faith it
till you make it. Ano magagawin natin dito? Number 1, in verses 22 and 23. Have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea. How to make it possible? Paano mangyayari ito? Yung kinurse mo na puno, grabe naman nga si Pedro. Pambihira, magic to ah. Wow! Nabilib siya. Maganda rin minsan, Maganda rin minsan may wow ka. Pero mas maganda, may how ka. Kasi maraming mga tao, puro nahinto na lang dun sa wow. Pero they don't know how. So dito, tinuturuan na sila ni Lord. Paano nyo rin may experience to? Kasi nga, rabay nga di ba? Once the teacher ka, dahil pinili mo na rabay yun, dapat yung ginagawa niya, yun na rin ang gagawin mo. Kasi maraming rabay at that time, ilang beses ko na po nakwento ito. At pati sa ABC natin, yung last two na topics natin about rabbis and disciples. Sa dami-dami ng rabbis, dati, pipili ka kung sino ang gusto mong sundan at gayahin. Kaya napili mo na rin lang si Jesus Christ. Kaya lang, may supernatural to. Imposible ba yon? Posible, kaya tinuturuan sila ni Lord. Paano? Hindi lang siya maging wow. Paano siya magiging how? Faith it till you make it. Number 1, make a powerful declaration. Tignan niyo po. Have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea. So napansin po natin, na unang napakamakapangyarihan ng pananampalataya, pero dapat natin maunawaan na ang pananampalataya natin, yung mga pangyayaring yan, nagsisimula sa salita. Napaka-importante ng declaration. Unang importanteng bagay, your words, your choice. Lahat na lumalabas sa bibig mo, it's your choice. Kaya lang, nasa sinasabi natin, nasa sinasalita natin ang buhay at ang kamatayan. Your words, your choice. Ngayon, nakalagay dito sa text natin, if anyone says to this mountain. So mapapansin natin that this is conditional. It is your choice. If anyone says to this mountain, kasi hindi naman lahat ganito. So conditional siya. It's your choice to declare powerfully or just sit fearfully. It's up to us. Why? Ito lang ang matindi. Your declaration will authenticate your faith. Halata ang taong puspos ng pananampalataya sa kanyang sinasabi, sa kanyang sinasalita. Mahahalata mo yon. Kaya nga mai-evaluate mo yung isang mananampalataya kapag kapos siya ng kanyang pananampalataya. Lumalabas sa bibig. Nasa choice of words niya. Kaya nga nandirito tayo para mag-guide dun sa isang tao na hindi basta-basta sinabi mo lang yan. Napakamakapangyarihan ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. Napaka-powerful niya. So napansin niyo po, kapag may mga declarations, nangyayari. Halimbawa, martial law sa isang bansa. Nangyari. I declare. Nangyari. Holiday ngayon. Holiday bukas, nangyayari. Napansin mo yun? Napakamakapangyarihan ng declaration. Nangyayari siya. Second, napapansin natin dito that your mouth is an antidote to a mountain. Your mouth is an antidote to a mountain. Nakalagay dito, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea. Yung bibig na to, hindi bunganga. Yung bibig na to is an antidote to a mountain. By the way, may narinig ako dati na sa isang conference na, padiwala naman ako. Siyempre, hindi naman ako marunong magbasa ng Bible dati. Nakasalubong daw nila yung bundok, pre-practice daw nila to. Sinabi niya, umalis ka dyan. Umalis daw yung bundok. Para namang, hindi ko alam eh. Kaya lang, hindi naman yun yung ibig sabihin nito eh. Okay, di lahat ng bundok, tanggalin mo na nakaharang sa'yo para mabilis ang biyahe mo. Kaya lang, hindi naman ito yung ibig sabihin nito.
Mapapansin ko, pag-aaralan natin dito, yung mountains dito speaks about obstacles, speaks about trials, speaks about problems, yung mga nakahadlang, yung mga nakaharang. Pag umakyat ka ng bundok, hindi ganun kadali yun. Ibig sabihin, mahina. So kinakailangan, maklarify muna natin, if anyone says to this mountain, actually, Jesus is using a figure of speech here. And mountain represent great difficulties that must be removed. Actually, for example, nakalagay yan in Zechariah chapter 4, verse 7. Sinabi doon, the tall mountain will be like a flat place for Zerubbabel. He will build the temple. Yung mountain daw na niya, magiging flat daw yon. Hindi ibig sabihin na matatanggal din yon. Ibig sabihin nun, yung hirap nila, yung pagsubok, yung mga obstacles na yan, balang araw, yung dinidream nila na temple, nandun na sa ibabaw ng mountain na yon. Mangyayari yung kanilang dinidream. Mangyayari yung kanilang pinapangarap. So, mountain here speaks about obstacles, about trials, about problems, great difficulties na kung saan kinakailangan mapagtagumpayan. Now, for the mountains to be moved, there must be a powerful declaration. Ilan na ang nalikhang kasaysayan, mabuti o masama, dahil sa kapangyarihan ng declaration. Kailan nawala ng pasok? Kasi may nag-declare na walang pasok. Therefore, declarations are powerful. Remember, the true faith affects your declaration. Napaka-importante ng declaration na ito. Go yourself into the sea. Maniwala ka na uutusan ang mga mountains mo sa buhay. Nauutusan, ibig sabihin na pagtatagumpayan natin, itong mga obstacles natin ito sa buhay, ngayon ang tanong, ano yung mga mountains na yan na mayroon ka? Na tila baga, para siyang mga mountains, para siyang wall, hadlang, doon sa daraanan mo. Nagsisimula yan saan? Powerful declaration. You have to make a powerful declaration. Tandaan, halata sa bibig ang taong may faith. Sinasabi nung iba, ganun lang magde-declare ka? I-speak mo lang yung salita ng Diyos? Tapos mag-ikapangyarihan siya, ganun lang? Ang masakit yan, minsan maririnig mo yan sa mga mananampalataya. Ginaganon mo lang yung salita ng Diyos. Napaka-powerful nun. Isa mundo nga naiintindihan nila ito eh. Alam niyo po ba, research has proven that when someone hears something over and over again, pag lagi niya itong naririnig, yung isang bagay, they begin to accept it as truth, whether it is truth or not. Sabi ng pag-aaral, once na naririnig mo ang isang bagay, araw-araw, ina-accept ito ng isang tao na katotohanan. Kahit na yung iba, totoo o kaya kasinungalingan. Kasi lagi mo siyang naririnig. Napansin mo, napaka-powerful ng dinideclare sa'yo. At sinabi na maraming pag-aaral, kung ano yung dinideclare sa'yo, na kung saan tumanim sa'yo, nagiging ganun ka na hanggang sa pagtanda mo. Mahina ka, wala kang silbi, wala kang kwenta, ganito ka, bobo ka. Napansin mo, nagiging ganun na tayo dahil sa declaration. Kaya ingat ka sa mga ina-accept mo na sinasabi sa'yo. Mamaya dyan, nagiging totoo na siya o nilalakaran mo na siya. Di ba ang daming mga kabataan na ganyan? Minsan, ina-assess natin, bakit kaya siya ganyan? Yung pala, recently may nagsabi sa kanyang ganon. Kaya nga minsan tinatanong ko, yung ginagawa mo ngayon, isa sa tinatanong ko, sino ba kausap mo kahapon? Sino ba mga pinaniniwalaan mo kahapon? Ba't ka nagkaganyan? Ano ba yung mga naitanim sa'yo ng mga salita ng declaration? Nakuha po natin yon. Kaya lang ang tao kasi, eto naman, marami tayong mga dinideclare, marami tayong pinaniniwalaan. The only issue with this is that it is God's word that changes us. Ang salita lamang ng Diyos, ang tunay na magbibigay ng magandang pagbabago sa buhay natin. Kaya nga His words in our mouth shapes and molds. Shifts invisible realities and creates visible change in our lives. Kaya sinabi dito sa verse 22, have faith in God.
Kasi yung faith na yan, kayang mag-change ng situation. Kahit na hindi mo pa nakikita. Hebrews chapter 11, verse 3. Tignan niyo po ito. Because of faith, we understand about how God made the universe. Tignan niyo po ito. Because of faith, we understand about how God made the universe. He spoke His word to make it happen. He spoke His words to make it happen. That's why declarations are powerful. Napansin mo, yung mga bagay na kung saan hindi naman nakikita, sinalita lang ng Panginoon, siya ay nangyayari. So nag-uumpisa yung mga bagay na nakikita mo sa mga bagay na hindi mo muna nakikita. Kaya nga sinabi natin, kinakailangan mapagtagumpayan mo muna ito sa invisible world bago mo ito makita sa visible world. He spoke His word to make it happen. Kaya nga hindi tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, hindi tayo naniniwala sa Big Bang Theory. Hindi tayo naniniwala na nagsimula ang lahat ng bagay sa gas, sa kung ano-anong pagsabog, sa kung ano-ano. Hindi, sa salita. And God said, let there be light, and there was light. And God said, and there was. He spoke His word to make it happen. Kanyang ka-powerful yung mga dinideclare natin, yung mga sinasabi natin. Alam niyo po, sa totoo lang in linguistic determinism, sinasabi doon that people experience the world based on the language they regularly use. Okay? Sinasabi dito that people experience the world based on the language they regularly use. Napaka-importante ng salita. Sa madaling salita, language creates reality. Language creates reality. Basic eh. Kailan ka may huling sinabi na nangyari? Magsaing ka, nagawa niya. Yung boss ka, may inutusan ka, nangyayari. Basic eh. Kaya lang yung demonyo, pinipilit na wag nating unawain ito. Pinapahina nila yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nang pananampalataya, wag mong paniwalaan ito. Bakit? Pag hindi ka naniwala, hindi mo mararanasan. Kawawa ka naman. Nakuha po natin siya. He spoke His word to make it happen. Actually, this is not a new idea. Napakaraming mga scientific studies na ginawa para lang i-prove itong katotohanan na ito. In fact, secular studies, pinatunayan na. Alam niyo po ba, one study, actually, ito ay research project ni Tommy McKay about the power of declaration. Yung study na ito, mineasure nila yung children's achievements level before and after the program. Ano yung naging achievement level nitong mga estudyanteng ito before and after the program? Yung research na ito was carried out with 565 children in nursery and early primary level in 12 educational establishment. Yung kalahati nitong mga respondents na ito, wala lang kung ano yung natural na ginagawa nila, yun lang. Yung kalahati naman, ang pinagawa ng pag-aaral na ito, binigyan sila ng instruction to make a bold declaration allowed 3 times a day. Magdi-declare sila, bold declaration na malakas at the top of their voice, na magkakaroon sila ng higher achievements sa buhay. So with guidance, the children thought up their own declarations. Tapos tinuruan sila, basta mag-declare ka na magkakaroon ka ng specific na matinding achievement, sisigaw nila yon 3 times a day. At ang nangyari po, sinabi dun sa pag-aaral na yon, after ng kanilang project na ito, yung mga estudyante na natural lang yung ginagawa nila, naging same-same lang din yung achievement nila.
At itong mga taong ito, yung mga batang ito na tinuruan nila na magkaroon ng positive na kung saan declaration sa buhay, ng maayos na declaration sa buhay, sila yung nagkaroon ng matinding achievement. In fact, yung term, significant na achievement sa kanilang buhay at mas nag-iba yung pananaw sa buhay ng mga batang ito. So research shows that people begin to accept something as truth when they hear it repeatedly and when they declare it repeatedly. Alam niyo po, sabi ng iba that declarations can create a new future for people and others. They can create a new future. Biruin mo, God can create a new world nga eh. Biruin mo, universe. Dineclare ng Panginoon na mangyari ito. At mapapansin natin sa pang-araw-araw na buhay natin, nagagawa mo nga yan eh. Makailang beses ka nag-declare, nangyayari naman, lalo sa buhay mo. Kaya lang, minsan, kahit na ituro natin, siguro pag sumasablay tayo, wala naman nangyayari hindi mo naman ginawang practice ito. According to Dana Cavalea, the world champion director of strength and conditioning and performance of the New York Yankees, sinabi niyang ganito, declarations are scary. Sa totoo naman, declarations are scary. They force you to stick to your word. A declaration puts you into a gear and holds you accountable at your core. So, ganito yung ginagawa nila sa mga champion na team. Once kasi dineclare mo ang isang bagay, accountable ka na dun sa sinabi mo ngayon. Kaya nga sa mga mananampalataya, ang i-declare mo, hindi yung laman ng puso mo. Ang i-declare mo, yung laman ng Biblia, yung salita ng Diyos. Accountable si Lord sa salita niya. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Mas makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya lang ang tanong, maniniwala ba yung isang tao? Adam Quinney, an executive mentor, once said, declarations are part of what moves leaders forward and one of the most significant ways that leaders create possibilities in the world. Kung gusto mo makapag-create ka ng mga possibilities sa mundong ito, ayusin mo ang mga sinasabi mo. Ayusin mo ang mga declarations mo. Why? You will possess what you confess. You will possess what you confess. Indeed, there is power in declaration. That's why in Joel chapter 3 verse 10, let the weak say, I am strong. Ika nga ng kanta rin ni Don Moen, let the poor say, I am rich. Because of what Christ has done. Kuha po natin yon. Make a powerful declaration starting today. Mag-practice ka ng mga powerful declarations according sa salita ng ating Panginoon, according doon sa katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Number 2, in verse 23, I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Paano natin ipapractice tong faith it till you make it? Una, napaka-importante ng paggawa ng powerful declaration. Make a powerful declaration. Number 2, maintain a protected emotion. Kailangan ma-maintain mo yung protected na emotion na yan. Napansin nyo yung statement ni Lord, and does not doubt in his heart. Hindi lang tayo basta-basta nagsasalita. Kasi minsan nagsasalita ka, pero iba ang laman ng iyong puso. Hindi siya pumapantay, magkaiba siya. Pwede mo sabihin, I love you, pero sa totoo, hindi naman talaga yun ang gusto mo sa tao eh. Pwedeng tango ka ng tango, oo ka ng oo, but deep within your heart, hindi naman talaga yon. Kaya minsan, ito maganda dito, Jesus is telling us to protect our emotion. And does not doubt in his heart. Hindi lang sinabing, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, period, hindi. Pinaalalahanan tayo ni Lord. You have to protect your heart. You have to protect your emotion. First, become the manager of your emotion. Si Lord ang may-ari ng buhay natin, but tayo ang manager. Alam niyo po, with a little practice, mapapansin natin
kapag pinapractice natin ito, may nangyayari nakakaiba sa buhay kapag marunong kang mag-manage ng emotion niya. Alam mo, sa mundong ito, napaka-importante ng management. Ay lagi kong sinasabi, you will lose what you can't manage. At ang isang bagay na namamanage mo properly, lumalago siya. Ang emosyon ng tao ay napaka-makapangyarihan. It can make you or it can break you. Ganun siya kabangis. Ilan na kinitil nila ang kanilang buhay nung sila'y nabigo. Pero ilan na ang lalong gumanda ang kanilang buhay nung ginamit nilang challenge at inayos nila yung kanilang emosyon. So become the manager of your emotion. Dalawang pag-aaral po from 2010 suggests that having good emotional regulation skills is linked to well-being. Plus, the second one found a potential link between these skills and financial success. Nakalagay po ito in the National Library of Medicine. Ito po yung statement dun sa studies na yon. Sinabi doon that the ability to regulate emotion is associated with greater well-being, income, greater well-being, income, and socio-economic status. Nakadepende yan kung paano mo nire-regulate yung emotion mo. So napaka-importante, dapat na ma-manage ang pusong ito. Ayusin mo ang laman ng puso mo. Kung magulo yung laman ng pusong yan, hindi mo na ma-manage ng maayos, maniwala ka, magulo rin ang buhay mo. Sino na po sa inyo nakatira ka sa isang tahanan na kung saan napakagulo? Napansin mo ang gulo rin ng buhay? Nagsisimula yan sa pagmamanage mo araw-araw. Doon sa mga maliliit na bagay na mayroon ka, dapat inaayos mo. Learn to organize your life. Kasi pag hindi mo inorganize yan, hindi mo na-manage, nasisira yan, nawawala yan. Ganun din sa emotion natin. Napaka-powerful nito para sirain ka o kaya mapagpala ka. So napaka-importante, your emotion highly affects your motion. Your emotion highly affects your motion. Kung ano yung emosyon natin, naaapektuhan nito kung ano yung kinikilos natin. Napaka-powerful o pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Pag pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ilan ang mga bagay na nagawa mo dahil sa tindi ng itinitibok ng puso mo? You have to manage it. Napaka-makapangyarihan nito. But manage your emotion. Second, bakit kinakailangan natin ng mag-maintain ng protected emotion? Second, because doubt is a dream killer. Tignan nyo, maigi ito, mga kapatid. Sinabi dito, I tell you the truth, verse 23, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt. Napansin nyo po, nagbabanggit si Lord ng faith, pero pinaalala niya dito, huwag kang magda-doubt sa puso mo. And does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Kinakailangan mag-maintain tayo ng protected emotion. Ma-manage natin siya. Bakit? Because doubt is a dream killer. And does not doubt in his heart. Ibig sabihin, kapag nag-doubt ka, hindi mangyayari ngayon yan sinabi, go, go. Anong go? Wala yan, mapapagod ka lang. Remember that doubt will kill your dream. Doubt will crush your destiny. So have faith, protect your emotion. Alam niyo po ba, the word heart in Greek is cardia. Ang ibig sabihin din nito sa Greek ay feelings. The word doubt, mapapansin natin, the word yung heart, cardia. Di ba? Kaya may cardio tayo doon. Yung doubt naman in Greek means diakrino. Ang ibig sabihin, to withdraw from. Pag sinasabi palang nagda-doubt ka, nag-withdraw ka from. Matalikod ka o maalis ka. Pag nagda-doubt ka sa relationship, mag-withdraw ka. Pag nagda-doubt ka sa ginagawa mo, aalis ka. Ayun ang ibig sabihin ng doubt. But alam niyo po ba, yung Latin word ng doubt is dubitate. Bakit alam niyo po, nung panahon na yun, bakit minsan dinadamay natin? Kami po, sa PhD, meron kaming Latin. Bukod sa may Hebrew, may Greek, pati itong palatin-latin pa. Dati, although, yung Greek kasi ang nakasanayan nilang pagsusulat, dati, napansin niyo po, yung New Testament, naisulat siya sa Greek. Kaunting Aramaic siya.
Pero, Roman Empire na nung panahon na yon. So, ibig sabihin, Latin na. Nung panahon na yun, kaya nakasanayan nila. Kaya nga, unti-unti nang lumilitaw, itong mga salitang ito, kaya nga yung doubt, ang ibig sabihin niyan, dubitate. Ibig sabihin niyan, double. Double? Yes. What does it mean? Anong gusto kong i-point out dito? Listen, therefore, ang ibig sabihin dito ni Lord, huwag mong hatiin ang puso mo. God created it one, so don't make it two. So kapag hinati mo kasi ang isang puso, ikaw din na masasaktan. Pag hinati-hati mo yung pusong yan, ikaw ang masasaktan. Kakanta pa minsan tayo, sana dalawa ang puso ko. Di ba marami yan, lalo na, daming gusto mong ilagay dyan sa pusong yan. Gusto mong sabayin yung dalawa. So nagde-desire ka ngayon ng dalawang puso. Kasi nahihirapan ka eh. Hirap na hirap ka na sa dalawang yan. Kaya gusto mo sana, dalawang puso mo. O sige, bigyan ka ng dalawang puso. Sige na. Maniwala ka. Kapag dalawa na ang puso mo, sasabihin mo na naman, sana tatlo na lang yung puso ko. Pag binigyan ka na naman ng tatlong puso, ano mangyayari? Sana 4 na lang puso ko. 5 na lang ang puso ko. And so on. Tandaan mo, alam ni Lord ang ginagawa niya. Sapat na ang isang puso para masukat ang iyong pagkatao. Sapat na ang isang puso para masukat ang iyong pagkatao. Tandaan, mahirap makahuli ng blessing ang taong hati ang puso. Kaya nga, paalala ni Lord, hindi lang sinabing, if anyone says to this mountain, go yourself into the sea. Sinabi niya pa, and does not doubt. Yung hindi dinodoble-doble yung laman ng puso niya. But believes that what He says will happen. It will be done for him. Napansin niyo po, napakamakapangyarihan ng concentration. Focus. Hindi lamang sa paningin. Di ba? Pag nagda-drive ka, eyes on the road, hindi kung saan-saan. Kaya minsan, ang daming nadidisgrasya. Kung saan-saan tumitingin. Eyes on the road. Focus, ganun din sa puso ng isang tao. Once na nahati-hati na yan, yung dream mo, magkakapira-piraso na rin. Kaya may tinatawag tayong pira-pirasong pangarap. Doubt is a dream killer. Litin ko, mahirap makahuli ng blessing ang taong hati ang puso. Kaya nga there is a saying that you cannot chase 2 rabbits at the same time. Kung gusto mong mahuli ang rabbit na to at the same time, sasabayin mo siya. Lalo kang walang mahuhuli, pa isa-isa lang. Pansinin mo, kapag paiba-iba laman ng puso, madalas na nasasaktan ng tao. Pag paiba-iba ang puso, madalas nasasaktan, madalas nawawalan, at madalas na pag-iiwanan. If you want to chase your dream, don't chop your heart. If you want to chase your dream, don't chop your heart. Protect your emotion. So putting some work in protecting your emotion may literally pay off. So become the manager of your emotion. Why? Because doubt is a dream killer. And does not doubt in his heart. So you have to maintain a protected emotion. Balit, wag mo lang binabantayan yung mga gadgets mo. Wag mo lang binabantayan. Yung jowa mo, yung kung ano-anong crush mo, binabantayan mo yan. Dami mong binantayan na gamit mo. Yung emosyon mo, hindi mo binabantayan. Pag hindi ka nag-maintain ng protected na emotion, kung sino-sino makakapasok dyan, at makikita natin, padala na ng kaaway, yung nakapasok dyan. Kala mo minsan maliit na bagay, pero sapat na para wasakin ang iyong buhay at ang iyong pangarap. So tatandaan natin, hindi ka lang declare ng declare. Maganda una, nagdi-declare and say to this mountain, sinabing ganon, but you have to maintain a protected emotion at the same time. Protektahan mo yung emotion na yan. Kasi hindi pwede na magkasalungat yung sinasabi mo sa laman ng puso mo. Ikaw rin ang mahihirapan kapag hati ang puso mo. Number 3, last but not the least. Ito na. Tingnan yung 23 saka 24. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea and does not doubt in his heart, but believes
that what he says will happen, it will be done for him. 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Number 3, how to faith it till you make it? Number 3, manifest a positive expectation. Uy, big word, manifest. A positive expectation. Alam mo, nauuso yan. Pero sa totoo, alam niyo po ba, ano pa bang ibig sabihin ng manifesting? Manifesting is the practice of making something happen by thinking about it and believing that it will happen. It is based on the idea that you can think your dreams into reality. Minsan lang na may misinterpret ito, lalo na ng ibang mga Christians. Unbiblical daw siya. Pag di ka nagbasa, marahil. Mayroon may tinatawag na biblical manifesting. Ano ibig sabihin nun? Practice of making something happen by thinking about it and believing that it will happen. Hindi mo salita, kundi salita ng Panginoon. So, why we have to manifest a positive expectation? Di ba sinabi sa Hebrews chapter 11, verse 1? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So why we have to manifest a positive expectation? First, belief begets favor from God. Ang pananampalataya, it begets favor from God. Tignan niyo po sa verse 23. Sinabi dito, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Sino gagawa? Ito si Lord. It will be done. Sino ang gagawa? Hindi ikaw. It will be done for you. Si Lord ang gagawa. Kaya nga, sa verse 22 pa lang, have faith in, not yourself, have faith in God. Hindi ko sinasabing hindi ka maniniwala sa ginagawa mo, pero yung pundasyon nga ng pananampalataya mo, si Lord muna. Kasi hindi pwedeng mag-take over yung sarili mong paniniwala. Lahat tayo may ganyan. But make it sure, naka-align yan dun sa pundasyon. Dun sa sinasabi ng ating Panginoon. Once ang isang tiwala at pananampalataya, hindi naka-align dun sa pundasyon, magbago ka. Dahil, listen, ang foundation, ang foundational rock, hindi nagbabago yan. Kahit na battleship, hindi niya pwedeng baguhin yung lighthouse. Kahit na makapangyarihan siya, lighthouse, mananatili yan. Ikaw ang magbago, kundi ikaw din ang mababangga. Magbago o mabangga. So kapag yung foundational rock, yung sinabi ng Panginoon, hindi mo na mababago yan. May andar tayo, pero make it sure, handa ka magbago ng pinaniniwalaan patungkol sa ating Panginoon. Belief begets favor from God. Dahil naniwala ka sa kapangyarihan ng kanyang salita, bibigyan ka ni Lord ng favor. But believes that what he says will happen, it will be done for him. Why? Because faith pleases God. Isang bagay na nakakapagpasaya sa puso ng Diyos ay yung tiwala sa Kanya ng isang tao. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, no one can please God. Pero yun yun, without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly want to find Him. Kapag si Lord na please, nagre-reward siya dun sa naniniwala sa sinabi niya. Kaya nga sa mga taong naniniwala na siya ay dumating na, ibig sabihin nun, first coming, pero muli siyang darating, babalik siya. Yun lang ang masasama. Kaya nga, yung mananampalataya, yun lang ang magiging anak ng Diyos. Kaya nga, yung mananampalataya, siya lang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Why? Faith pleases God. Belief begets favor from God. Without faith, no one can see God. Isa pang napakatinding lesson dito. In verse 24,
Tignan niyo po, therefore I tell you, ito na, whatever you ask for in prayer, tignan niyo po yung statement, believe that you have received it. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Second, because reality begins in the mind. Ang realidad, nagsisimula yan sa isip. Remember that expectation is strong belief that something will happen. Nagsisimula sa isip, nabasin mo, bago nilikha yung nakikita natin na ito, ng mga gadgets, hindi yan nilikha dahil ginawa muna. Ginawa muna yan sa isip. Napansin niyo po, kaya may mga perspective. Napansin muna, bago na itayo yung isang gusali, may perspective muna. Nilikha muna siya na malikhaing isip ng isang architect. Yung mga gadgets na meron tayo, nilikha muna ng malikhaing isip ng isang Steve Jobs, ng isang engineer, ng isang inventor. Reality begins in the mind. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ang tanong ngayon, anong realidad ang ginagawa mo sa loob ng iyong isipan? Anong realidad ang nabubuo sa isip na ito? Kaya paalala ni Lord, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Hindi you will receive it. Yung statement dito ni Lord, you have received it. Because reality begins in the mind. Always remember, ang taong nega, mahirap maging mega. Ang taong nega, mahirap maging mega. So ayusin mo ang laman ng isip mo. Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. For as he thinks in his heart, so is he. As a man thinketh in his heart, so is he. Ano ang iniisip mo patungkol sa iyo? Kapos lagi o masagana? Mahina o malakas? Pinagpala o sinumpa? Kaawa-awa o kahanga-hanga? Reality begins in the mind. So starting today, practice making something happen by thinking about it and believing that it will happen according doon sa salita ng Panginoon. Pag di naman according sa salita ng Panginoon, tapon mo yan. Dahil masusunod pa rin kung ano yung foundation. Hindi mo pwedeng banggain yon. Makikooperate ka na lang. Ganun siya makapangyarihan. Kaya nga, same na account, different verse. Account ni Matthew. Matthew 21:22. Same na kwento, but different account. Sinabi dito sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Minsan sa una talaga, mahirap talaga yan. Kasi nga, hindi naman tayo nasanay. Kaya nga kinakailan, nagpo-form tayo ng habit sa buhay natin. Bata po ko, usually, talaga negative talaga. Hindi naman natuturuan nito. Kaya nga minsan, pagtatawanan ka pa, imposible pa. Pero, nung sinabi ko, parang gusto kong mangyari sa buhay ko to, niisip ko, ginagawa ko, nagsusulat ako. Kahit na struggle talaga ako, napakatamad ko talaga mag-aral. Maniwala po kayo. Kung umabsent ako, wagas. 6 months. Paano ka makakatapos? Kaya lang, dahil sinulat ko nga, good nitong age, gusto ko makatapos kahit na mukhang imposible na. Kaya lang inisip ko, ganitong age, kailangan tapos ako, kinakailangan nangyari sa akin ito. Siya nangyayari siya eh. Yung pinagpipray mo, Lord, matino naman, according naman sa salita ng Panginoon, yung pagbabago, pag-aayos ng buhay, bakit susukuan nito? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kapag sinabi ng Panginoon, kaya niyang panindigan yan. Huwag natin siyang itulad sa ibang mga tao na nagsalita. Yung pinaniniwalaan mo according to the Word of God, ay maaaring mangyari sa'yo. Why? Because what consumes your mind
will create your life. What consumes your mind will create your life. Litin ko manifest a positive expectation. Yan ba yung nakikita sa ating mga aksyon? Huwag na lang muna ng ibang tao. Pansinin mo lagi, kapatid, yung ginagawa natin. Is it positive or it is negative? Is it according to the Word of God o according lang kung kani-kanino? Mag-manifest ka ng isang positive na expectation according to the Word of God. Why? Because belief begets favor from God. Once na itinuon mo yung paniniwala mo sa sinabi ng ating Panginoon, natutuwa si Lord dun. Kaya nga sinabi sa John 1:12, di ba? Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Biruin mo, naniwala ka, tinanggap mo si Lord. Gagawin ka niyang anak niya. Maging anak ka nga ng hari dito sa mundong ito, tuwan-tuwa ka na, ampunin ka lang, ampunin niyo na po ako. O biruin mo, inampun ka ni Lord. Adoption. Inampun ka, ginawa kang anak, tinuring ka na anak ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tinanggap mo siya at nanampalataya ka sa Kanya because faith pleases God. Remember, reality begins in the mind. Ano yung binubuo mong katotohanan dito sa isip nito? Makikita mo, magiging katotohanan siya sa mga nakikita mo. What consumes your mind? Time will come, it will create your life. Faith it till you make it. How? Make a powerful declaration. Starting today, make a powerful declaration. Declare the Word of God. Because your words, your choice. Piliin mo nila sa nasabi ng bibig mo. Piliin mo yung lumalabas sa bibig na yan. Because your mouth is an antidote to a mountain. Ano yung mga hadlang na yan? Ngayon ang tanong, ano ba yung sinasabi mo? Madami akong kakilala, wala naman silang pantuition Yung iba, hindi ko alam kung kapal ba ng muka. Pero sabi ko, hindi kapal na muka yan. Pananampalataya yan. Biruin mo pumunta ng eskwelahan, walang pera. Mag-aaral po ko. O, pantuition mo, wala po pero gusto ko talaga mag-aaral Makakatapos ako biruin mo, ay wala. Hindi ka makakapag-aaral, boy. Sabing ganun, hindi ba naman umalis? Hindi po. Talagang pinagpipray ko ito Mamaya dyan, naawa. Yung may-ari ng eskwelahan, sige na, sinabi, magtrabaho ka sa kantin O ito, magtrabaho ka dito sa school. Tapos dito ka sa library, pansin mo. Yung sinasabi mo, antidote yan. Yung sa mga hadlang sa buhay mo. But maintain a protected emotion. Kasi kung gusto niyang mawasak ng kaaway yung buhay mo, wawasakin niya muna yung puso mo. Kaya wag mong hinahayaan na pinaglalaroan ng demonyo at ng tao yung pusong yan. Protektahan mo yung emosyon na yan. Become the manager of your emotion because doubt is a dream killer. Pangatlo, manifest a positive expectation. Belief begets favor from God. I'm so excited because somebody na nakarinig ng salitang ito, makaka-receive ka ng favor sa ating Panginoon. Faith pleases God. Second, reality begins in the mind. Simulan mo nang mag-create ng realidad sa iyong isipan. Hindi ka naman basta-basta maniniwala kay Lord. New heavens, new earth, maniwala ka. Maraming mga tao, kaya nga hindi mangyayari, kaya nga din sila mapupunta sa langit kasi utak impyerno sila Biruin mo sa impyerno, naniwala ka, sa demonyo naniwala ka, kay Lord hindi. Anong klaseng utak mo? Kadaling maniwala. Ang problema, sabi ko, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka naniwala sa Diyos, pero sa demonyo naniwala ka. Huwag na paniwalaan both. Kaya lang, hindi porket hindi mo pinaniniwalaan, hindi na totoo. Hindi porket hindi mo nakikita, hindi na totoo. Dahil napakaraming hindi natin pinaniniwalaan na totoo pala. Dahil napakaraming totoo na hindi mo pa nakikita. Kaya nga, nakakapag-please kay Lord ang pananampalataya. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Napansin ko lang dito, sa lahat ng napag-usapan natin, this is the bottom line. God honors faith. Ino-honor ng Diyos ang pananampalataya ng mga tao na according sa Kanyang salita. Kaya nga, ang conclusion ni Lord sa verse 24, Therefore, I conclude,
Therefore, I tell you, sinasabi ko na sa inyo, sabi ni Lord. I tell you, hindi na they tell you. Hindi na He tells you. She tells you, hindi. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mamaya po, pagkatapos natin dito, mag-I receive tayo. But right now, mag-I believe ka muna. Bago ka mag-I receive, mag-I believe ka muna. Maniwala kang tinanggap mo na. Salvation, healing, provision, breakthrough. Hindi ko nga sinabi na lagi hindi ito pang-demand sa Panginoon. Kung hindi ito ay pagpiplease sa ating Panginoon. Hindi ka nagdi-demand ng something na parang pinipilit mo si Lord. Hindi ganun. Hindi ikaw yung Diyos. Hindi. Kaya nga yung iba, bigla-biglang nawawasak yung faith nila. Hindi naman lahat na nagsabi ganyan na nangyari. Totoo naman. Parang ganito. Di ba si Lord gusto, nagpipray tayo ng healing. Nagpipray tayo. Hindi naman lahat ng healing natin nangyayari. Halimbawa, nagpray ka ng patay, hindi naman na buhay. Pero may nagpray ng patay na buhay naman. Ibig sabihin, kung namatay siya, di mas kalooban ng Panginoon yun na umuwi na siya. Alam ni Lord ang kanyang ginagawa. But generally, you have to practice this. Of course, may exemption to the rule. But generally, kailangan maging practice ng mananampalataya. Make a powerful declaration, maintain a protected emotion, and manifest a positive expectation. Maniwala ka na tinanggap mo na. Kaya nga yung mga taong tumanggap at naniwala, sila lang yung tatanggapin ni Lord, gagawin ni Lord ng mga anak niya. Kaya sinabi ng Panginoon, unang-una pa lang, have faith in God. Dito nagsisimula ang lahat. Who among you here right now, gusto mong magkaroon ng pundasyon, yung pananampalatayang yan? Maybe some of you, sinasabi mo, Lord, change my life. Change the way I live. Maybe yung iba sa atin dito, pagod na pagod ka na sa nangyayari sa iyong buhay. Hindi ko alam kung meron dito hopeless ka na dahil sa pinagsasasabi sa iyo ng mga tao. Ang isang kasinungalingan na lagi mong inuulit-ulit at pinaniniwalaan mo ay pwedeng mangyari sa iyong buhay. Na hindi pa sana, kaya lang mangyayari. Hindi mo pa sana ending. Kaya lang, nagmimistulan ng ending ang buhay mo. Dahil yun yung pinaniwalaan mo. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, I want to believe in you. Gusto ko maniwala sa sinasabi mo, Panginoon. Magsimula ka sa pananampalataya sa Kanya. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Kung nauunawaan mo ang mensaheng ito, kapatid, isa sa pinaka nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos ay yung maniwala ka na kaya niyang gawin ito sa iyo. Yung maniwala ka na kaya niyang baguhin ang buhay mo. Yung maniwala ka na kaya kanyang iligtas. Yung maniwala ka, kahit mawala tayo sa mundo, kaya kanyang i-resurrect. Yung maniwala ka that God is still in the business of changing lives today. If you are this person right now, and you want to believe in God, gusto mo, kapatid, maging pundasyon ng pag-iisip mo, sinasabi mo, pinaniniwalaan mo ang Panginoon, simulan mo ngayon. Believe that God can save you. Believe that God can heal you. Believe that God can transform your life. If you are this person right now, and you want to practice it, you want to believe that Jesus is your Savior, that Jesus is your God, that Jesus will remain true to His Word. Have faith in God. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. I-declare mo ito, kapatid. Sinabi ng Bible, if you confess with your mouth, biruin mo, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Sinabi ng Bible, if you want to confess Christ right now, you want to believe Him right now, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I
I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kung ito, kapatid, yung first time na ginawa mo na declaration at confession, believe me. Sabi ng John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Congratulations, kapatid. Magsimula ka kay Lord. And for those of you right now, nakatulad ng mga disciples, namamangha, wow! Kapatid, huwag kang mag-alala. Nandyan lang yung wow na yan. Pero importante muna yung how. Make a powerful declaration. Maintain a protected emotion. And manifest a positive expectation. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ang last words, hindi ang tao. Ang last words, ang Panginoon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos na bumuhay ng patay. Yung Jesus na gumawa ng himala. Yung Jesus na nagmultiply ng kakaunti. Jesus na nagpagaling. Yung Jesus na nag-provide ay siya rin pa rin Jesus ngayon. Na kayang mag-provide, na kayang gumawa ng himala, na kayang magligtas, na kaya kang mamangha. Believe. Lord, we believe that you are our greatest physician. Lord, I declare right now for someone na naniniwala sa iyo, Panginoon, na may karamdaman right now, I declare healing in the name of Jesus. Yaman din lamang na hindi mo pa siya kinukuha, I pray God, palakasin mo ang kanyang pananampalataya. I pray God for miracle right now. For these people who is hopeless, I pray right now, God, for hope that comes from your word. In the name of Jesus, I speak, God, for miracle sa kanyang finances, sa kanyang family, God, sa kanyang pangangatawan, sa kanyang pananampalataya. Put your faith in Jesus right now. Declare, confess something right now that you believe God. So right now, start confessing something. Start praying. Start praying. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kung according sa salita ng Panginoon, start confessing it right now. Reality begins in your declaration right now. Maniwala ka, mag-isip ka sa isang realidad na nagsisimula sa iyong isipan. Manampalataya ka na kaya ni Lord. Manampalataya ka na kaya kang iligtas ng ating Panginoon. Manampalataya ka, kapatid, hindi lang pinalalangin mo na gagaling ka, kundi gumaling ka na. Hindi lang naniniwala ka na kaya mag-provide ni Lord, kundi nag-provide na si Lord. I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. And it will be yours. Believe that you have received it. Tell to your mountain right now, go! Throw yourself into the sea. Anumang hadlang, anumang obstacles, sa Diyos walang imposible. With men, these things are impossible, but with God, all things are possible. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus saved then. He can also save now. God can do it again. He is faithful. Ayang panindigan ni Lord ang kanyang salita.
manindigan ka rin sa kanyang salita, sa kanyang sinabi. The Lord is doing something right now. Oh God. Oh Jesus. Oh Lord. Trust Him. The Lord is doing something in your life, in your sickness, in your hopelessness, in your situation. Oh Lord. Oh Lord. Faith. Believe. Trust Him. Marahil maraming mga tao na nagsabi na imposible. At ulitin ko, sa Diyos walang imposible. Marahil makailang ulit na sinabi mo sa sarili mo, yung mga impossibilities na yan. Pero starting today, create a reality in your mind. Yung iba, pwedeng mabilisan. Pero yung iba, unti-unting binibuild. Ang perspective naman ng isang building, yung iba doon hindi naman agad-agad. Yung iba doon ay proseso. At maniniwala ka pa rin ba? Mas maniwala ka sa timeline ni Lord kaysa sa timeline mo. Pag sinabi ni Lord, it will happen. Pag sinabi ni Lord na babalik siya, kahit anong sabihin ng tao na hindi naman totoo, maniwala ka. At the end of the day, ikaw ang makikinabang sa pinaniwalaan mo. Panginoon, marami pong salamat. Because somebody who heard your word today is being healed in the name of Jesus. Somebody, Panginoon, natututo na siya mag-create, Panginoon, ng katotohanan, ng realidad. Sa kanyang isipan sa pamamagitan ng pananampalataya ngayon, may pinagaling ka, may pinalakas ka, may provision ka na, Panginoon. May mga dreams na, Panginoon, na nilagay niyo sa kanyang puso, na nabubuo na sa kanyang isipan. At mangyayari ito, Panginoon, sa tamang panahon at sa timing mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lord, hayaan mo po na habang nasa journey kaming na ito, Panginoon, ng buhay, ay patuloy naming daladala yung pangako. Patuloy naming daladala, Panginoon, yung inimpress mo sa aming puso. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, kapatid, anuman yung namuong yan, sa iyong isipan, anumang vision ang binigay sa iyo ng Panginoon, anumang katotohanan according to the Word of God na napakinggan mo ngayong araw na ito, huwag mong hayaan na wasakin lang yan ng kaaway. Huwag mong hayaan. At hayaan mo, kapatid, alagaan mo ito ng pananampalataya kay Lord. At lalabas tayo, aalis tayo sa gawaing ito. Kapatid, dala-dala natin ang proteksyon ng salita ng Panginoon diyan sa katotohanan na nilagay niya sa iyong puso't isipan. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito na man of God, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe.
are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.